Praise God. So ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Book of Judges. Tayo po ay nasa Judges chapter 11 na po. Amen. And today is October 5, 2025. And we are celebrating the first Sunday of the month of October, year 2025. So let us all stand. Tayo po tayong lahat at ating sabay-sabay na basahin yung ating scripture reading. Okay. Let's read Judges chapter 11 verses 34 to 35. Nang magbalik si Jephthah sa Mizpah, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng tamburin. Siya ang kaisa-isang anak ni Jephthah. Nang makita siya ni Jephthah, pinunit niya ang kanyang damit at buong panghihinagpis na sinabi, "Anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. Ang panata ko kay Yahweh ay hindi ko na mababawi pa." Tayo ay sumandaling manalangin. Panginoon, samahan mo kami muli sa aming pag-aaral ng iyong banal na aklat. Puspusan mo po ang bawat isa ng iyong banal na spirito at nawa, Panginoon, ay maging masaya, makabuluhan, puspos ng iyong spirito ang mensahe nito. At nawa ay madami po kaming malaman, matutunan at matuklasan, Panginoon, na magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Panginoon, dalangin po namin na ang bawat isa ay puspusan mo po ng katalinuhan, ng wisdom, at nang sa ganon ay makita po nila sa papaano paraan mo nais makita namin ang kwentong ito ni Jephthah. Lord, ikaw na po ang mag-ukit sa puso namin ng mensahe nito, at nawa, Lord God, ay tumatak po ito sa aming mga puso, at nawa ang bawat aral na matututunan po namin ay maisabuhay po namin. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen! Praise God! Palakpakan natin ating Panginoon. We can now be seated. Praise God. Ayan. So, by the way, food ko po pala ngayon ang ating anniversary shirt. Amen. Narinig ko po siya. Nasuot last Sunday. Amen. Hallelujah. Napakaganda po ng t-shirt natin. No? Praise God. Ayan. At again, thank you sa YT natin for decorating our church. Napakaganda po ng ginawa ni Lord sa inyo for having this very, very orange decoration. Amen. Makulay na makulay, maliwanag na maliwanag, at napaka-maaliwalas. Amen. Praise God. Hallelujah. Question. Sino na po dito ang nagbasa ng Judges chapter 11? Ay, hindi kayo makatingin sa akin. Mukhang hindi niyo po binasa. Another question. Sino po dito ang first time na makikilala o mapapag-aralan ang kwento ng buhay ni Jephthah? Sino po yung first time? Okay, sino naman po dito yung hindi na first time dahil narinig na ito sa preaching? In fact, naturo na ito ni Pastor Noel. Naalala ko, nasa third floor tayo noon nung ito yung kanyang naging topic. And yun din po yung unang beses na nakilala ko po si Jephthah through the story po na ibinigay sa atin ni Lord sa pamagitan ni Pastor Noel. Ayan. So, hindi ko po alam kung paano ko po matutumpasan or malalevel up yung message na yun kasi ano po noon, very inspiring at talagang, ako mismo nagulat ako sa story. Kaso nga lang, sinabi ko na sa scripture reading yung finale, di ba? Na gano'n nga po yung... Ako, first time ko kasi nalaman yung kwento nung kinukwento ni Pastor Noel at sabi ko, wow, amazing. So, in fact, akala ko nga ito po si Jephthah ang tatapat sa ating anniversary message, pero si Tola at si Jair pala. Amen! So, nakailang judges na po tayo. Yung mga naka-color red, yan po yung mga judges sa bawat chapter. Maingay po si Louie, pwede po patahimik natin dyan. Ayan. Praise God. So, this will be the question after the story. Ayan. Ito po ang ating mga judges na napag-aralan na po. Si Othniel, si Ehud, Shamgar, Deborah, Gideon, Tola, and Jair, yung topic natin, yung anniversary last Sunday. And, pang-8 na judge na po. Sino po si Jephthah? At susunod po sila Ibzan, Elon, and Abdon. And last po si Samson.
But for us to appreciate this story, may panunuorin po tayong video clip which would summarize and highlight the most salient and important parts of the life of Jephthah. So kindly prepare po yung ating audio. We'll now play this video clip. In the book of Judges, chapter 11, we find the story of Jephthah, a mighty warrior who made a solemn vow to the Lord before going into battle against the Ammonites. He promised that if the Lord granted him victory, he would offer as a burnt offering the first thing that came out of his house to greet him upon his return. With the Lord's help, Jephthah emerged victorious, but as he returned home, his heart sank when his beloved daughter, his only child, came out to welcome him with timbrels and dancing. In his anguish, Jephthah tore his clothes and realized the weight of his vow. Jephthah's daughter, deeply aware of her father's vow, requested only 2 months to mourn her virginity on the mountains with her friends. Jephthah granted her request, and she spent that time in lamentation. When the 2 months passed, Jephthah fulfilled his vow to the Lord. This story serves as a poignant and tragic reminder of the solemnity of vows made to God and the consequences they can bring, even when made in the fervor of the moment. Praise God. Okay, so let's now open our Bible. Lights on na po tayo kasi baka makatulog po yung mga members natin. Pag naka-lights on po kayo dyan. Amen. Pakitalong nga yung katabi mo kapatid. Inaantok ka ba? Inaantok ba kayo? Inaantok din po ako at parang ang sarap po humiga sa bahay. Praise God. Ayan. Praise God dahil narito tayo ngayon para mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Amen. So let us now read the book of Judges, chapter 11, starting with verse 1. Yan. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Si Jephthah na taga-Gilead ay isang matapang na mandirigma. Sa English, ang ginamit ko ay a mighty warrior or a mighty man of valor. Si Gilead, ang kanyang ama at ang ina niya ay isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Amen. So let's stop from there. From the verse 1 pa lang, makikita na po natin na si Gilead po talaga ay isang mighty warrior. Amen. Isa po talaga siyang mandirigma na nakikipaglaban tuwing may gera or pananakop sa Israel. Amen. Taga saan po si Jephthah? Siya po ay taga Gilead. Amen. At naturo na po natin sa Bible yung Gilead ay yun po yung part ng east part ng Jordan River na hindi po sila tumawid sa Kanaan. Amen. Okay. So, aside from him being described as a mighty warrior or a man of valor, ang ibig sabihin ng valor, matapang. Amen. A mighty man of valor. Ayan, kaya matapang na mandirigma. So, aside from that, sinabi po na siya ay ama ni Gilead. Amen. So, Gilead din yung papa niya, tapos siya ay taga-Gilead. Amen. Parang ako, Rizal yung pangalan ko, tapos taga-Rizal din po ako. Amen. Diba? Yung mga ganun na pareho. Okay, so Gilead yung tatay niya, tapos taga-Gilead din siya. Okay, so malamang yung papa niya, pinangalan sa lugar nila. Amen. Diba? Si Gilead, na taga-Gilead, ang tatay ni Jephthah. Okay. Siya po ay isang anak ng babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. So, anak po siya ng isang prostitute. In other words, siya po ay isang illegitimate child. Amen? Illegitimate child kasi hindi po siya anak ng tunay niyang, ng nanay ng mga kapatid niya na legally kasal.
Amen? So, para siyang anak po sa labas. Malinaw po, anak po sa labas si Gilead at sabi nga po ng mga ibang narinig ko na pastor, ito po yung problema dahil pati ang mga bata ay nagsasuffer dahil sa kasalanan ng mga magulang. Amen? Say for example, makikita natin na si Gilead could be an unwanted child. Amen? Dahil hindi naman po siya talagang galing doon sa legal na mag-asawang sina Gilead at yung asawa niya na hindi pinangalanan. So, may iba pang anak si Gilead sa kanyang tunay na asawa. Malinaw po? So, may mga half-brothers and sisters po siya from the legitimate family. At nang lumaki ang mga ito, ay pinalayas nila si Jephthah. So, malinaw po na hindi nila siya gusto dahil nga kung hindi nila siya full-blooded sibling or tunay na kapatid ng buo. Familiar po ba kayo sa mga ganong kwento na sometimes yung mga anak sa labas, di ba, mapapapautingin sa kanila ng kanilang yung mga tunay na anak. Amen. That's the problem kapag yung tatay natin o nanay natin ay nabababae. Amen. Tama. Instead na buo yung family, nagkakaroon tuloy ng mga unwanted pregnancies or ng mga anak sa labas. Na sometimes yun ang nagiging cause ng problem ng family dahil nagiging magkaaway yung mga anak sa original family versus sa mga anak sa labas. Amen. And we cannot blame them kasi hindi naman nila gusto na may panganak sa mundo. Sino ang tunay na nagkasala? O di yung tatay nila na hindi niya mapigilan yung kanyang laman. Amen. I don't want to use the term pero sabi ko dito, ito yung problema sa mga lalaki o mga babae na hindi nila makontrol yung kanilang lust o yung flesh nila na kung sana pinag-isipan nila yun bago sila makabuo. Sana hindi nagsasuffer yung mga bata na nagiging cause sometimes yung pagkababa ng tingin nila sa sarili nila dahil nga po sila ay hindi tunay na anak ng mga legal na mag-asawa at sometimes yun pa ang nagiging dahilan kaya sila nagiging rebelde or nagpo-cause ng suicide. Amen! Marami po ang bata na they feel like they are incomplete. Amen? Or parang may void or may kulang sa kanila dahil nga po they are part of a broken family. Amen? Praise God because ako hindi ko po na-experience maging parte ng broken na pamilya. Pero alam natin at nakikita natin na sometimes sa Father's Day, Mother's Day, may mga magulang or mga anak na yun ang struggle nila, yung celebration ng mga Father's Day, Mother's Day. Amen. Dahil nga po galit sila sa nanay nila or galit sila sa tatay nila na iniwan sila. Amen. Kaya nga sabi ko, sana hindi na po madamay ang mga kabataan sa kasalanan ng bagong henerasyon ngayon. Amen. Kaya dapat talaga, lagi natin pinaalalahanan ng ating mga YT, dapat pinag-iisipan ang pag-aasawa. Amen! Ang pagkakaroon ng pamilya. Yung mga YT natin silang active ngayon eh. Sino dito ang excited ng magkaasawa? Mga YT. Dapat kung mag-aasawa kayo, ready na kayo. Amen? At talagang yung mga asawahin nyo ay magiging forever nilang asawa. Amen? Dahil mahirap na kapag kayong anak nyo ay product sila ng broken na pamilya. They will suffer like the suffering of Jephthah na itinakwil siya, pinalaya siya dahil siya po ay isang anak sa labas. Amen. Sinabi nila sa kanya, wala kang mamanahin mula sa aming ama sapagkat ikaw ay anak sa labas. Grabe pang MMK, pang teleserye, ang pagtatakwil sa kanya, ang pagtataboy sa kanya. Amen. And you know what? Under the law, an illegitimate child is entitled to inherit half of the inheritance of a legitimate child. Amen? Ang ibig sabihin po nun, mali po ang mga anak na ito dahil ayon sa batas ng Philippines o ng Pilipinas, ay may karapatan po ang mga anak sa labas o ang mga product ng hindi legal na mag-asawa na kalahati ng mana ng isang legal na anak ang mamanahin niya. Amen? So, mali na wala siyang mamanahin. Amen? And sabi nga nila, we have to amend that law kasi this is causing discrimination. Amen.
hindi kesyo anak siya sa labas, ay kalahati yung mana niya. Dapat daw buo pa din, which I believe is true, na dapat same lang ang mana ng anak sa labas, saka anak sa loob. Tama ba? Kasi anak sa labas, anak sa loob. Diba? Kasi sabi nila, ito ay isa sa mga provision sa batas na unfair or tawag dito, nagkakos ng discrimination or I don't know, but ano ba yan? Naging law school. Naging law student po tuloy kayo. Okay, so let's continue. Bago pa kung ano-ano masabi ko po dito. Ginigisip ko lang po kayo kasi alam ko po nakakaantok po ngayong alas 3 na po ng hapon. Amen. So verse 3, pinalaya si Jephthah, amen, ng kanyang mga kapatid. Sabi nila, wala siyang mamanahin sa tatay nila. Kaya, umalis si Jephthah at nanirahan sa Tob. Okay? Doon ay nagbuo siya ng pangkat ng mga taong itinakwil din ng lipunan. So, naghanap din siya ng mga kasama niya, kaibigan niya na pareho sila na nireject o itinakwil ng kanilang community o ng kanilang pamilya. Amen. Nakikilala po ba kayo sa Bible na nireject din siya ng kanyang mga kalahi, ng kanyang kapamilya? Sino po? Si Jesus. Amen. We can see the life of Jesus through the life of Jephthah in this story, na kung saan si Jesus mismo ay itinakwil. Amen? Itinaboy ng kanyang mga fellow Jew or mga Israelites na sumasamba kay Yahweh. Ganun din po ang ginawa nila kay Jephthah. At sama-sama sila sa pandarambong. Amen. So makikita natin dito yung naging negative effect nung pagsama ni Jephthah sa mga ganitong bad influence. Amen? Kasi you know what? Dalawa lang naman po ang posibleng epekto ng mga anak na product ng broken family. Amen? It's either magre-rebelde sila at magiging pangit yung kanilang action or decision sa buhay, or they will learn a lesson from that experience at ipapakita nila na nagkamali yung mga itinakwil sa kanila, nagkakwil sa kanila. Amen! So sana doon po kayo sa mga patutunayan nyo yung worth nyo. Amen! At hindi yung mas sisirain nyo yung buhay nyo. Amen! Praise God. Verse 4, pagkalipas ng ilang panahon, nilusog ng mga Amonita ang Israel. Ayan, ito na po yung last part ng kwento natin last Sunday about nung pagkamatay ni Jair o ni Yair. Kasi di ba, sino po yung last na dalawa na judges na nag-lead sa kanila? Si Tola, nang ibig sabihin na pangalan niya ay worm or red worm. Tapos si Yair, amen, hallelujah, na namatay din po. At di ba, sabi nga po dun sa last part, kailangan nila maghanap ng bagong leader nila after po mamatay ni Yair. Amen. Ano ibig sabihin ng pangalan ni Yair? Nagbibigay liwanag o nagpapaliwanag. Amen. Someone who gives light or enlightens. Kaya nagbibigay liwanag o nagpapaliwanag. Kaya tignan niyo po nilusog ng mga Amonita ang Israel. Kaya dahil dito, si Jephthah ay ipinasundo mula sa lupain ng Tob ng mga pinuno ng Gilead. Bakit nila siya pinusundo? Kasi nga po, he is known as a mighty warrior. Amen? Kilala siya na matapang na manananggol o lingkod ng Diyos na lumalaban sa mga sumasakop sa kanila. Tignan niyo po ang sabi nila. Sinabi nila, ikaw ang manguna sa amin sa pakikipaglaban sa mga Amonita. Take note of this, after nyo akong itakwil-takwil, tapos ngayon kailangan nyo ako, andito kayo para hingin ang tulong ko. Para sabi niya siguro, nasa akin ang huling halakhak. Amen. Nakaka-relate po ba tayo dito na kapag hindi tayo kailangan, itataboy po tayo, pero pag kailangan po tayo, lalapitan po tayo. Sinasabi po dito yung experience yung gano'n, yung kapag
mahirap ka or walang-wala ka, they don't care about you. Tapos nung lumalak ka na, may kaya ka na, tapos kailangan nila yung tulong mo, tsaka sila lumalapit sa'yo. Sino po yung naka-experience dito na gano'n? Meron po ba? Or baka kayo po yung nagtatakwil. Baka kayo po yung nagpapalayas. Tapos kapag kailangan nila yung tao, tsaka kayo lumalapit. Ayun po kayo. Amen. Praise God. So, anong sagot ni Jephthah? Sabi niya, hindi ba't nasusuklang kayo sa akin? Kaya ninyo ako pinalayas sa Gilead? O pinaalis sa Gilead? Bakit lalapitan niyo ako ngayong nakaharap kayo sa panganib? Amen. Ang lesson po dito, hindi dapat natin tinatapakan, ginajudge o nilook down or dinidiscredit. Amen. Ang kakayahan ng isang tao. Dahil hindi natin alam at sigurado darating ang panahon na kakailanganin natin ng mga tao niyan. Amen. We shouldn't step down or look down or manipulate or I can't think of the word. Ano bang tawag doon? Yung lapastanganin ang mga mahihirap or ang mga sa feeling natin ay walang kapasidad sa ngayon dahil hindi natin alam na darating ang panahon na kakailanganin natin sila. Amen. Verse 8. Ngunit sinabi nila, ikaw ang nilalapitan namin ngayon sapagkat gusto naming makasama ka sa pakikipaglaban sa mga Amonita. Gusto rin namin ikaw ang mamuno sa Gilead. Amen. So now, probably, the Lord is giving the people of Israel the wisdom that indeed they need a mighty warrior, and that mighty warrior that they're looking for is none other than Jephthah. Kaya sinabi ni Jephthah, kapag isinama ninyo ako sa pakikipaglaban sa kanila, at niloob ni Yahweh na ako'y magtagumpay, ako ang kikilalanin niyong pinuno. Amen? So, from this verse, we can see how Jephthah knows Yahweh. Amen? That, of course, sa dinami-dami na rin ng nakilala nilang judge na kung saan ipinakita ng mga judge na yun na hindi nila kayang magtagumpay kung hindi dahil sa ating Panginoon. Amen? Kagaya po ni Gideon. Amen. So for sure, alam din po yun ni Jephthah. Kaya sinabi niya, kapag isasama niyo ako sa pakikipaglaban sa kanila at niloob ni Yahweh. Amen. If it's God's will, it's according to the will of the Lord, then so be it. And you shall make me your king or your leader. Amen. That's why we know na kapag tayo po ay itinatalaga na sa matataas na posisyon, we should know who is really the leader or mas mataas po sa atin. Amen? Nakita niyo po yung difference nito sa kwento ni Abimelech. Si Abimelech mismo gusto niyang maging king kahit ayaw ng mga tao. Amen? Pero this time, kagaya po ng kwento ni Gideon, kasi di ba nung time ni Gideon, gusto niya rin siya maging leader, pero ayaw niya. Si dito, sa time ni Jephthah, ina-acknowledge niya na siyang magiging leader for as long as this is the will or kalooban ng Diyos. Ayan. Kaya sumagot sila, oo, ikaw ang gagawin naming pinuno. Saksi natin si Yahweh. In other words, parang mayroon siyang anointing or mayroon pong witness or promise that they are making them or Jephthah their king as according sa kalooban ni Yahweh. And Yahweh being a witness that indeed if gusto niya na maging leader nila sa Jephthah, then so be it. Amen. Kaya sumama nga si Jephthah sa matatandang pinuno patungong Gilead at ginawa siyang pinuno at tagapamahalan ng mga taga-roon. Ipinahayag ni Jephthah sa Mizpah sa harapan ni Yahweh ang mga patakaran niya bilang pinuno. Again, they are making Yahweh as a witness to this covenant na as their leader, He's leading them and giving them the rules according sa lupo o sa batas po ng Diyos. Kaya so ano po ang ginawa ni Jephthah?
Yeah. Question, sino po dito ang nakakasunod pa sa kwento? Amen. Sino po dito ang nalilito na po o nawala na po? Ayan, I hope nakakasunod pa po tayo sa kwento. Verse 12. Si Jephthah ay nagpadala ng mga sugo sa hari ng mga Amonita at kanyang ipitanong, ano ba ang atraso namin sa inyo? Bakit ninyo nilulusob ang aming bayan? So nakita niyo po sa verse na ito na hindi agad nilusob ni Jephthah ang mga Amonita. Inalam niya muna kung ano yung root cause o yung galit o yung reason kung bakit gusto silang lusubin ng mga Ammonites. This shows that indeed Jephthah is a man full of wisdom, na hindi siya yung judge na basta-bastang lumuluso nang walang sinabi si God. Amen. Unlike si Gideon, sinabi sa kanya directly. Amen. This time, makikita natin si Jephthah is a peacemaker. Amen. Na as much as possible, before makipaggera o makipaglaban, alamin mo muna yung hugot ng kalaban mo. Amen. Bakit po? Kasi there's always, sa bawat conflict, sa bawat hindi pagkakaunawaan, o sa bawat misunderstanding, merong dalawang version ng story. Amen. Kaya kung may nagsusumbong po sa atin, huwag tayo agad-agad mag-judge doon sa complain o sinusumbong sa atin. We also have to listen to the version of the other side o yung taong nirereklamo. Amen. Kasi yun po ang problem natin na namamagitan. Once na may nag-complain sa atin, automatic dinadjust na natin agad yung nirereklamo. Amen. That's why, kagaya po ni Jephthah, alamin natin yung both sides. Amen. So bakit may niluluso ng aming bayan? Hari ng Edom upang humingi ng pahintasya nilang tumigil sa Kades. Ayan, from these words na galing kay Jephthah, makikita natin na ikinikwento ni Jephthah yung history ng mga Israelites, paano sila may karapatan doon sa Kanaan. Amen? Makikita natin na sinasabi niya na bago pa man din sila makabalik sa Kanaan, galing na talaga sila doon bago sila pumunta sa Egypt. Amen? Nalala niyo po yung mga sa lupain dito. Ngunit, iba ang padaanin yung mga Israelites. Kaya, di ba sino po yung ginagamit ng magician? Si Balaam. Amen? Na nagpo-prophesy that indeed will ni Lord na matalo ang mga Moabites. Dahil kinausap siya through the donkey. Niminsay, hindi niya tinangkang digmain ang Israel. 300 taon nang nanirahan ang mga Israelita sa Hesbon, Aroer, sa mga bayan sa paligid nito, at sa mga lungsod sa palibot ng Ilog Arnon. Bakit ngayon lamang ninyo naisipang bawiin ang mga ito? Wala akong kasalanan sa iyo. Ikaw itong may kasalanan sa akin dahil sinasalakay mo ako. Si Yahweh ang hukom, ang magpapasya ngayon sa Israel at Amon. Ngunit ang pasabing ito ni Jephthah ay hindi pinansin ng hari ng mga Amonita. Ulitin ko po yung last verse. Ngunit ang pasabing ito ni Jephthah ay hindi pinansin ng hari ng mga Amonita. Amen. So ang punto po dito, okay lang po na tayo po ay makipag-compromise or makipag-settle. Amen. It's natural na maging peacemaker po tayo para maging maayos po ang sitwasyon or kalagayan ng bawat tao. Amen. Question. Kailan o sa anong paraan na po mali na po ang pakikipag-areglo or pakikipag-settle? Sabi ko po as a rule, okay lang na mag-areglo kapag may mga conflict o hindi pagkakunawaan para na magkaroon ng peace. Amen. Question. Sa anong point or dahilan hindi na tayo dapat nakikipag-settle? Saan po? Kapag ang pinapagawa sa atin sa areglo ay hindi na po kaloob ng Panginoon o hindi na po ito tuwid sa mata ng Diyos. Amen. Malinaw po ba yun? Kapag ang pinapagawa sa atin ay hindi na po righteous o hindi na po tuwid. Amen. Naalala niyo po ba si Jotham
Sino po si Jotham? Kapatid ni Abimelech. Di ba pinatay niya lahat? Yung mga kapatid niya, maliban sa hindi niya napatay na nagtakbo o tumago na kapatid niya. Sino yun? Si Jotham. Ano ang ibig sabihin ng pangalan ni Jotham? Di ba si Jotham yung nagre-rebuke sa kanila na mali yung ginawa yung leader si Abimelech. Kung hindi papayag si olive tree, si vine tree, si grape tree na mag-lead, itong matinik ang lalaso at papatay sa inyo, di ba tinutuwid niya sila? Question, ano ang ibig sabihin ng pangalan ni Jotham? Ay, nakalimutan din na. Matuwid or upright. Amen? Or ganap at matuwid. Amen? Righteous. Ganun po ang ibig sabihin ng pangalan ni Jotham. Kaya nga po, in a way, ganun ang rule niya na kinokorek niya o nire-rebuke niya ang mga Israelites. Amen? So, ang punto ko po, okay lang po na makipag-settle o makipag-compromise para ma-maintain or magkaroon ng kapayapaan. Pero mali na po na tayo ay nakikipag-compromise kung taliwas na po sa tingin or sa righteousness ng Diyos yung pinapagawa sa atin. Amen. Example, yung mga flood control projects, yung mga bagay na magdudulot sa atin para maging corrupt. Sa tingin nyo, okay lang ba na sige, payag na lang tayo na 20% sa akin, 10% sa kanya para hindi na tayo magkaso-kaso? Nakikita nyo ngayon na hindi, although general rule okay ang compromise para mas magkaroon nga ng settlement or ng pag-aayos, pero hindi lahat ay kailangan ayusin, lalo na kung ito ay hindi na siya tuwid sa mata ng Diyos. Hindi na siya upright. Malinaw po, nakikita niyo po yung punto, ganun po ang gagawin po dito ni Jephthah. Sinubukan niya na makipag-compromise, makipag-settle. Pero nga po, mali na po yung gusto po ng hari na bawiin po yung lupa na ipinagkaloob ng Diyos sa mga Israelita. Amen? And therefore, ito ang isang example ng mga bagay na mali na yung pakikipag-settle. Amen? Kasi hindi dapat tayo nagko-compromise sa kasalanan. Amen? Hindi tayo dapat nagko-compromise sa mga maling bagay, sa mga bagay na mali sa paningin or mata ng Diyos. Malinaw po, kasi di ba sometimes, pumapayag na lang tayo na isettle yung bagay para matapos na. Pero anong nangyayari? Nagkakaroon ng bribery, nagkakaroon ng under the table. Amen? Or nagkakaroon ng mga mali-maling future actions or future step na may nalabag na po sa batas. Okay, verse 29. Ang Espiritu ni Yahweh ay lumukog kay Jephthah. Tinipon niya ang mga tao sa Gilead at Manasseh. Pagkatapos ay nagbalik sa Mizpah, Gilead, at saka nagtuloy upang salakayin na ang mga Amonita. Amen. So we can see now from this verse na may pahintulot na ni Yahweh yung pakikipaglaban sa mga Amonita. Amen? Dahil siya po ay nilukuban na ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Sinubukan po ba ni Jephthah na maka-ereglo? Yes or no? Yes. Pero tuwid ba ang nais o kagustuhan ng mga hari ng Amonita? Matuwid po ba ito? Hindi. Kaya and therefore, the Lord now allows yung battle po sa mga Ammonites. Ayan. But before the battle, bago po makapaglaban si Jephthah, yung mga Israelites, siya po ay nag-promise kay Yahweh. Amen. Dito na po yung climax, ang pa-plot twist ng kwento. Si Jephthah ay sumumpa kay Yahweh ng ganito. Sino po dito ang mga nag-experience na mag-promise kay Lord? Siyempre sa may hinihiling ka kay Lord. Sabi mo, Lord, kapag ipapasa mo ako, a-attend na ako ng midweek service. Lord, kapag gagawin mo akong with honors promise, every Saturday a-attend na ako. May ganun po tayong mga, covenant or pangako kay Lord. Have you experienced that? Kasi meron ka talagang gustong ma-reach eh. Kaya, of course, meron ka din na sasabihin kay Lord na gagawin mo in return doon sa reward na hinihingi mo. Amen?
So, pa si Jephthah kay Yahweh na ganito. Tignan niyo po yung kanyang promise. Kapag pinagtagumpay ninyo ako laban sa mga Amonita, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang lalabas sa aking bahay at sasalubong sa akin pag-uwi ko. Nakita niyo po ngayon yung covenant or yung promise ni Jephthah na kapag magtatagumpay sila sa battle na ito laban sa mga Ammonites, whatever will come out of the house of Jephthah ay susunugin niya, papatayin niya yung offer. Amen. So it's probably iniisip niya baka ang lalabas ay kambing, tupa, yung mga ino-offer. Yung mga ino-offer ng mga Israelites. Amen. Or probably tao, pero wala na siyang pakialam sa tao na yun. Probably servant niya. Amen. Pero alam na natin kasi kung sino yung lalabas. Amen. Praise God. Pero sabi niya, susunugin nga bilang handog. Amen. Sa inyo, ang unang lalabas sa aking bahay at sasalubong sa aking pag-uwi ko. Question, sa tingin niyo po ba, susunugin talaga yung anak niya dito or hindi? Hindi, sabi ni auntie. Sabi ni sister, yes. Ayan. Sino pa nagsabi susunugin? Sino pa nagsabi hindi? You know what? Kasi meron pong dalawang opposing opinion regarding sa mangyayari sa anak ni Jephthah. Now, sayang wala siyang pangalan. Wala siyang pangalan. Saan ang pangalan niya na lang ay, ano kaya sa tingin yung bagay? Elizabeth. Bakit kaya Elizabeth or Maxine? Di ba parang identify natin siya, tapos ma-highlight siya talaga na yung babaeng ito ng pangalan niya ay in-offer siya, naging sacrifice siya. Okay, let's open our Bible sa Deuteronomy. I think it's chapter 12. Pang ilang libro po ang Deuteronomy sa Old Testament? Pang ilan po? Matthew. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So, pang-lima po ito. Buksan niyo po sa chapter 12. Kasi napakinggan ko lang po ito kagabi, kaya hindi ko po nailagay sa slides. Kasi sometimes, meron akong mga last-minute preaching na pinapanood na sometimes yung mga last-minute preaching pa ang talagang grabe yung impact sa akin. Ito kasi sinabi ito ni Pastor Daniel Bartase. Ayan. Pinabasa niya po sa mga churchmates niya ang verse po na ito. Deuteronomy chapter 12 verse 30-31. Ayun. Mag-start po tayo sa verse 30. Okay, 29 na lang. Ito, babala laban sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Si Moses pa rin po ang nagtuturo nito sa bagong generation. Tapos, binabalaan niya sila about sa mga practices ng pagsamba o pag-worship sa mga Diyos-Diyosan ng mga taga-Kanaan. Kaya gusto ni God na palayasin talaga sila or patayin na sila kasi grabe at karumal-dumal yung pag-worship nila sa false idol. Amen! Basahin po natin yung verse 29. Kapag nagpalayas na ng Diyos ninyong si Yahweh ang mga tao sa lupaing iyon, at kayo na ang nakatira roon, huwag ninyong tutularan ang kasuklam-suklam nilang gawain. Huwag ninyong alamin pa kung papaano sila sumamba sa mga Diyos nila. Baka gayahin pa ninyo ang mga iyon. Huwag ninyong gagawin kay Yahweh ang karumal-dumal na gawain nila sa pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan, gaya ng pagsunog ng kanilang anak bilang handog. I'll read to you the last part again. Huwag niyong gagayahin yung karumal-dumal na ginagawa nilang pagsamba sa kanilang Diyos o Diyos-Diyosan, kagaya ng pagsunog ng kanilang anak bilang handog. Kasi nga po sa Kanaan, ginagawa po nila yung pagsunog ng mga anak nila as a sacrifice sa Diyos-Diyosan nila. So, mayroon po talagang human sacrifice na ritual ang mga taga-Kanaan. At ang warning sa kanila, sa mga Israelita, imagine, sino po nagsasalita dito sa verse na binasa ko po? Si Moses. Sinasabihan niya yung bagong generation bago sila pumunta sa Kanaan. Amen.
At binigyan na sila ng babala na isa sa mga ginagawang practice ng mga taga doon ay nagsusunog sila ng anak nila. Kaya nga di ba isa ito sa mga pinakaayaw ni Yahweh, yung human sacrifice, na sinusunog yung mga dalaga, yung mga virgin, yung mga firstborn. Amen. Kaya ito po yung sinabi ng pastor na naniniwala siya na sinunog po yung kanyang anak. Amen. And again, pero nilinaw naman niya na may dalawa nga pong magkaibang opinion patungkol dito. Pero you know what to tell you honestly, when I first read this story, feeling ko talaga sinunog siya. Amen. Kasi nga po, practice nga po yun talaga. Kasi nga po sabi niya, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang lalabas sa aking bahay at sasalubong sa aking pagka-uwi ko. So ganun siya ka-adamant or ka-convicted na talaga whatever it is, I will offer to you as a burnt offering. Amen. So, hindi niya na in-specify kung tao ito or ano. Pero dahil nga po sa kagustuhan niya na magtagumpay sila, whatever it is, I will offer it to you. Ayan. So, yun po ang sinasabi na warning sa mga Israelites na dahil nga po ginagawa ng mga Ammonites or ng mga Canaanites yung worship sa pag-offer ng anak, possible na ma-adapt ito ng mga Israelites to worship Yahweh. Amen. Not to worship the false gods or the idols, but rather to worship Yahweh Himself. Na sila mismo ay gumagawa ng mga human sacrifices. Verse 32, sinalakay nga ni Jephthah ang mga Ammonita at pinagtagumpay siya ni Yahweh. Nanalo sila hindi. Nanalo. Nagtagumpay sila hindi. O kung ikaw si Jephthah, maalala mo pa yung promise mo kay Yahweh. Ano yung promise mo kay Yahweh? Kasi baka naman kapag nakuha mo na yung hiniling mo kay Lord, ay alimunan mo lang may yung baga. Nakalimutan mo na yung sinabi mo, di ba? Sabi mo nung before ka humiling, ito yung gagawin mo sa Kanya. Pero nung ibinigay na niya, ay, hindi na ko atin ng midweek service. Ay, hindi na ko atin ng Sunday service. Okay na ako pala. Amen. Pinagtagumpay siya ni Yahweh. Nagapi nila ang mga kalaban at nasakop ang 20 lungsod mula sa Aroer sa palibot ng Minit hanggang sa Abel-Kiramin. Marami silang napatay na Ammonita. At pag-uwi po ni Jephthah, ano ang kanyang nakita na unang lumabas sa bahay niya? Verse 34, nang magbalik si Jephthah sa Mizpah, sa bahay po nila, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng tamburin. Siya ang kaisa-isang anak ni Jephthah. Question, ilan ang anak ni Jephthah? Iisa. Tignan nyo, itong si Jephthah talagang nakita niya yung struggle ng bata pag magiging anak sa labas. So, siya talaga, isa lang yung ginawa niyang anak at legal yung anak niya. Kasi for sure, baka ayaw niyang ma-experience ng anak niya, yung naging suffering niya na pinalaya siya. Amen! Kaya iisa pong anak niya, sino po dito ang mga mag-iisa lang na anak? Gawin niya na pong dalawa. Sino po dito? Ayan, iisa lang po yung, ano po, ayun po anak ni Sister Jean. 3 po. Ayan, huwag niyo po silang sunugin. Amen? Huwag niyo po silang sunugin bilang handog sa Diyos. Ayan, iisang anak na babae, siya ang kaisa-isang anak ni Jephthah. Nang makita siya ni Jephthah, pinunit niya ang kanyang damit at buong paghihinagpis na sinabi, "Anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. Ang panata ko kay Yahweh ay hindi ko na mababawi pa." Sinisina pa yung anak niyang babae. Ano naman ang alam ng babae? Excited lang siyang sumayaw at lumabas sa bahay niya para sa lubong ng tatay niya. Amen? Ang punto po dito, when we make pledge or any covenant or promise to God, let's isipin natin mabuti yung consequence nito, lalo na kung may mga madadamay na ibang tao. Amen? Ang panata ko kay Yahweh, hindi ko na mababawi pa. Sabi niya, anak ko, kay bigat ng bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon.
Verse 26, sumagot ang anak ni Jephthah, kung may panata kayo kay Yahweh, tuparin ninyo iyon. Amen? So alam din nung bata how important it is yung covenant or yung promise or pangako sa Diyos nilang si Yahweh. Kung may panata kayo kay Yahweh, tuparin ninyo iyon. Sapagkat itinaghiganti niya kayo, itinaghiganti kayo ni Yahweh laban sa inyong mga kaaway na mga Amonita. Ngunit may isa lamang po akong ipapakiusap sa inyo. Bayaan ninyong isama ko sa bundok ang aking mga kaibigan upang ipagluksa ko ng 2 buwan ang aking pagkabirhen. Amen. So this time, alam na for sure nung anak ni Jephthah na siya nga po yung subject nung promise ni Jephthah kay Yahweh. Amen. Praise God. Ayan. So, nagpaalam siya na siya po muna ay bigyan ng 2 buwan para umakyat sa bundok. Pumayag naman si Jephthah na umalis ng 2 buwan ang anak niya. Nagpunta nga ito sa bundok kasama ang kanyang mga kaibigan upang ipagluksa ang kanyang pagiging birhen sapagkat mamamatay siya na hindi makakapag-asawa. Ayan, so dyan naman po sa verse na yan, sinasabi na, alam niyo po yung ginawa kina Samuel, di ba? Si Samuel ay anak po ni Hannah, na ang tagal-tagal niya na kung ipinag-pray na magka-baby, pero ang sabi niya, kung magkaka-baby ako, iyahandog ko ang batang ito sa'yo. Amen? Kaya nga diba, nung lumalaki na si Samuel, ang nag-aalaga sa kanya ay ang high priest na si Eli. Amen? At ang mga ino-offer sa kay Yahweh ng mga bata ay naglilingkod lang sa Diyos. Amen. At sila ay hindi nakakapag-asawa. Ayan, kaya nga po, parang yung anak ni Jephthah, sineselebrate niya yung kanyang malaya or pagiging virgin kasi nga po, once na idadalhin na po siya sa, probably sa tabernacle or sa temple ni Yahweh, ni God, ay forever na siya doon at hindi na siya makakasama ng kanyang pamilya. Amen. At ganun po ang ginagawa ngayon sa mga pari. Amen. Di ba yung nagsiseminarista sila, tapos parang ikakasal na sila sa church, kaya doon na sila bumubuhay nila kahit yung mga madre, hindi na sila basta-basta nakakabalik sa mga family nila. Amen? Kaya yun po ang dahilan kaya ayoko po magpari. Amen? Kasi sabi ko, bakit ko isusuklud ang sarili ko sa mundo? Nasa mundo ang kailangan ng salita ng Diyos. Amen? Yun ang isang pinaka-question ko rin dati kasi seclusion ang tawag nila doon, yung seclusion, which is makikita natin sa Bible, yung seclusion or yung paglalayo natin ng ating sarili sa community, ang kagustuhan ng kalaban. Amen! Yun ang gusto ng demonyo, yung i-isolate mo yung sarili mo para hindi ka magamit ng Diyos sa real world na kung saan nandoon ang real battle. Amen! Na nandoon ang temptation at nandoon ang pakikipagsapalaran para matest yung ating faith and worship and service sa Diyos. Ayan. Pagkaraan ng 2 buwan, nagbalik siya sa kanyang ama at isinagawa naman na nito ang kanyang panata kay Yahweh. At siya nga'y namatay na isang berhen. Mula noon, naging kaugalian na sa Israel na taon-taon ay 4 na araw na ipinagluksa ang kababaihan ng dalagang anak ni Jephthah. Kasi kapag isi-separate siya, hindi siya agad mamamatay pa, di ba? Ngayon ko lang na-realize to, kasi sabi niya, at siya'y namatay ng isang berhen, alam naman hinintay pa nila yung ilang years siya na nag-serve sa Temple of God, tsaka nila isi-celebrate yung annual feast para alahanin siya. Amen? Sabi dito, at siya ay namatay ng isang berhen, at mula noon, naging kaugalian na sa Israel na taon-taon, ay 4 na araw na ipinagluksa ng mga kababaihan ang dalagang anak ni Jephthah. Kaya it's probably possible na talagang nagkaroon po ng human sacrifice dito. Amen? Although sinasabi ng iba, hindi po siya sinacrifice kasi nga po ayaw yun ng Diyos. Amen? Against siya sa Torah o sa law ni Yahweh. Subalit, di ba may part din na
si Abraham, halos sacrifice niya ang kanyang anak na si Isaac. Diba? Na ihandong mo sa akin ang iyong anak. Doon din tinest yung patience niya, diba? So, dito possible na tinetest din yung patience ni Jephthah. Pero hindi kasi galing kay Jephthah yung promise na susunugin ko yung anak ko. Amen. As compared kay Isaac, na si Yahweh ang nagsabi na i-offer mo sa akin ang anak mo. Amen. Nakita niyo po yung difference kung kanino galing yung idea. Kasi yung kay story ni Abraham at Isaac, ang Diyos ang nagsabi nun, so parang grabe naman si God, di ba? Pero dito, si Jephthah ang nagsabi nun, kaya masabi, be careful with the words na sinasabi mo kasi baka kainin mo yan or mag-suffer ka sa mga sinasabi mo. Amen. So yun din yung lesson talaga na huwag tayong basta-basta magpapromise na ganito, lalo na kung hingin tayo kay Lord at may iba pang tao na madadamay sa ating mga promise o pangako sa ating Panginoong Diyos. Amen. And therefore, I leave it to you whether you believe na si anak ni Jephthah ay sinunog o literal na isinacrifice para sa panata ng kanyang tatay. Amen. And again, dahil masasabi ko may dalawang magkaibang opinion patungkol sa sitwasyong ito. At kagabi, yung sa mga last minute na napakinggan kong pastor, their personal belief, their personal opinion is that indeed, sinunog po ang babae ito. Amen? Sa doon po natatapos ang kwento, palapakan natin ang ating Panginoon. Subalit, para po ma-appreciate natin ang kwentong ito, panonoorin po natin ang video clip po na ito. His promise. After a long time, there once was a warrior from the region of Gilead named Jephthah, who was the son of Gilead and a harlot. Gilead also had children with his wife, who when they grew up, drove out Jephthah. "You will not have part of our family's inheritance," they said, "because you are the son of another woman, of a harlot." "But I also have the right to inheritance. I am a son of Gilead, even though I am not from the same mother as you." "You don't belong here." "I do." "No, you don't. "Why?" You are not part of the family." "We are brothers." "Half-brothers." "I deserve a part of the inheritance." "Stop, Jephthah. You are not a legit heir." Then Jephthah fled from his brothers and went to live in the region of Tob, where he met some malicious men, who went out with him to commit misdeeds. The Israelites again did evil in the eyes of the Lord. Again! They worshipped the Baals and gods of other regions and forgot Jehovah. This angered the Lord, and he allowed them to fall under the rule of the Ammonites and Philistines, who cruelly oppressed the Israelites for 18 years. They destroyed and oppressed all the Israelites who lived in Gilead. They also crossed the river to fight against the tribes of Judah, Benjamin, and Ephraim. The Israelites found themselves in a situation of extreme distress. Then they cried out to the Lord. "Save us, Lord! We have sinned against you by forsaking our God and worshiping the idols of Baal." The Lord answered, "You were oppressed by several nations. You cried to me to help you. Did I not free you from them? But you have abandoned me and have worshipped other gods. Therefore, I will not save you again. Go and cry to the gods you have chosen. May they free you from your affliction." But the Israelites replied, "We have sinned. Do with us what you see fit, but we beg you, please, may you save us." Then the Israelites got rid of the foreign gods among them and worshipped the Lord. The Lord, in his mercy, could no longer bear the suffering of Israel.
When the Ammonites camped in Gilead, the Israelites gathered and camped in Mizpah. The leaders and the people of Gilead said to each other, Whoever starts the attack against the Ammonites will be the leader of all those who live in Gilead. After some time, the elders of Gilead went to bring Jephthah from the land of Tob. What brings you here? Jephthah asked. We have come to ask you to lead our army against the Ammonites. In the name of all Israelites, we ask you to help us. Weren't you the ones who hated me and threw me out of my father's house? Why did they come to see me now when they are in trouble? The elders replied, That's why we come to see you now. Come with us to fight against the Ammonites, and you will be the leader of all who live in Gilead. If the Lord hands me over to the Ammonites, then I will be your leader? The Lord is our witness. We shall do as you said. Jephthah went to the elders of Gilead, and the people made him their leader and commander. Then Jephthah sent messages to the king of the Ammonites, asking, What do you have against me, that you have come to wage war on my country? The king of the Ammonites answered, When the Israelites left Egypt, they took possession of my land from the Aran to Jelek, even to Jordan. Now give it back the good way. Jephthah sent messages to the Ammonite king again, explaining the entire route and the lands that Israel had taken since they left Egypt. However, the king of the Ammonites did not pay attention to the message that Jephthah sent him. Then Jephthah, filled with the Spirit of the Lord, traveled through Gilead and Manasseh, passed through Mizpah Gilead, and from there advanced against the Ammonites. At that moment, Jephthah made a solemn promise to the Lord. If you truly deliver the Ammonites into my hands, when I return after having defeated the Ammonites, whoever comes out first from the door of my house to meet me will be yours, Lord, and I will offer him to you as a burnt offering. And so Jephthah went to the Ammonites to fight against them. And the Lord delivered them into his hands, defeating 20 cities. The defeat was very great. Cut! That part was not supposed to be here! Thus the Ammonites remained subjected to the Israelites. When Jephthah finally returned to his home in Mizpah, he was very proud as he headed home. And suddenly, his daughter came out to greet him, dancing to the sound of the tambourines. She was an only child, since Jephthah had no other children. When Jephthah saw her, he remembered the promise he made to God, to give him the first person who comes out to receive him. So he tore his clothes and cried, Oh, my daughter, you have completely destroyed me. You are the cause of my misfortune. I promised the Lord something, and I can't take it back. Jephthah told his daughter what the promise was. My father, She responded, you have given your word to the Lord. Do with me according to your oath, since the Lord has given you the Ammonites into your hands. But grant me this one request. She added, Since I will never get married, give me 2 months to retire to the mountains and cry there with my friends. It's okay, my daughter. You can go. he replied, and he allowed her to leave for 2 months. She and her friends went to the mountains, and she cried because she would never get married. After 2 months, she returned to her father, and he did with her according to his promise.
Therefore, it is important to think carefully before making a promise. An impulsive decision can have significant consequences and affect those we love, just like Jephthah's promise. Praise God. Maganda po ba yung story po? Amen. Magandang maging pelikula. Tapos ang title na siguro yung pangalan ng anak ng babae. Kasi wala siyang pangalan. Or Jephthah na din po. Okay, so let's now answer the question. Ano ang natutunan mo sa kwento? Pakitanong nga yung katabi mo, kapatid. Ano ang natutunan mo sa kwento? Huwag basta-basta mangako sa Diyos, lalo na kung mayroong madadamay na iba. Tapos mag-promise ka, Lord, kapag ka ibibigay mo sa akin to promise. Ganito, tapos yung promise natin, may iba palang magsasuffer. Amen. I-offer ko yung anak ko. Siya na ang magpapaaral sa amin. Ay, maghahanap buhay para sa amin. Nagamay patuloy yung bata. Okay, so what have we learned from this story? Number one, God can use the rejected for His purpose. Amen. Sino po dito ang mga nakarelate sa kwento ni Jephthah na siya ay naramdaman niya yung feeling na minata siya? Hindi ko pa rin talaga maisip yung word, minata siya or minaliit siya at hindi sila naniwala sa kakayahan mo. Na-experience niyo po ba yun? Parang si Amor Powers. Di ba meron po yun, yung ang paghiganti ng isang babaeng dating inalipin at nililupusta. Ayan, so, one way or another, for sure, lahat po tayo nakaka-relate sa rejection ng iba sa atin. Amen? Pero ang rejection na yan, sometimes ay gagamitin ni Lord, amen, para maipakita niya sa atin yung na may purpose na hindi sayang yung buhay natin, na hindi man tayo tanggapin ng ating community o ng ating family, meron pong purpose si Lord sa atin, kaya na po tayo hinayaan na mabuhay sa mundong ito. Amen? Amen. Second, seek peace before war and know your history. Question, yan po ba yung ginawa ni Jephthah bago po siya nakipaglaban sa mga Ammonites? Amen? We always have to seek peace first bago po tayo makipag-war, kagaya po na nangyari sa kwento. And again, yung compromise po is okay po yun for as long as hindi po nako-compromise ang kalooban ng ating Panginoon or ang tuwid sa mata o paningin ng ating Diyos. Amen. Third, amen, God empowers those He calls, kagaya po ni Jephthah na nilukuban na po siya ng banal na spirito nung siya po ay tinawag at ginamit ng ating Panginoon. Amen. Again, same thing na we are not mighty if not because of the mighty name of Jesus. Amen. Hindi tayo makapangyarihan, hindi tayo malakas kung hindi dahil sa kalakasan na ipinagkaloob mismo ng Diyos sa atin. Amen. Okay, number 4, basahin po natin. Be careful with what you promise to God. Amen. And finally, basahin po natin. Think carefully before speaking or acting, because rash or mga hindi pinag-isipang desisyon can hurt innocent people, kagaya po ng nangyari sa anak ni Jephthah. Amen po? Amen. And last question, nasaan po si Jesus sa kwentong ito? Where is Jesus in the story? Ayan, saan po natin makikita si Jesus sa kwentong ito? We can see Jesus like Jephthah, who was rejected by his people, not knowing that He will save them later on. Amen. Kagaya po ni Jesus, si Jephthah na itinakwil ng kanyang mga kalahi o mga fellow men na hindi nila alam na later on siya pala ang magliligtas sa kanila. Amen. Nakita niyo po yung nangyari kay Jephthah na tinakwil siya tapos later on siya rin pala ang magsisave sa mga nagtakwil sa kanya. Amen. Ganun po ang ginawa natin kay Jesus.
tinakbuhin, ni-reject natin siya, na hindi natin alam, siya pala ang kailangan natin para tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen! And last, we can also see Jesus like the daughter of Jephthah, who was sacrificed to fulfill the vow or the promise. Amen? Makikita rin natin si Jesus sa anak ni Jephthah na sinakripisyo, pinatay, inoffer para ma-fulfill yung pangako ng Diyos sa atin na magkaroon tayo ng buhay. Amen! Nakita niyo po how Jesus reflects the life of that daughter na kung di dahil sa kanya ay hindi matutupad yung pangako ng Diyos o ni Jephthah sa Diyos. Amen. At ganoon din po yung pangako ng Diyos sa atin na sa ating mga tao na one day tayo po ay kanyang ililigtas. At ang naging daan po na sakripisyo para ma-fulfill yung pangako ng Diyos na tayo maligtas sa impyerno ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen! So now, just like the daughter of Jephthah, are you willing to surrender your life to God? Amen! Are you willing to surrender your life to Jesus? Handa ka bang isuko ang buong buhay mo sa Diyos? Kagaya po ng ginawa po ng anak ni Jephthah na inialay niya ang kanyang buhay para sa katuparan ng pangako sa Panginoong Diyos. Amen! Amen. Yun lamang po. Maraming salamat and to God be the glory. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.